VP Sara, aware ba si former President Duterte na milyong-milyong Pilipino ang nag-gather ngayon and in the past sa kanyang birthday? Yes, ma'am. Wow! Pinadala po namin kanina sa abogado Okay. yung pictures ng Davao City. Dahil kasi yun lang meron akong pictures but ang naintindihan ko buong Pilipinas ang nagse-celebrate ngayon ng birthday niya. Buong mundo. Yeah. Buong mundo nagse-celebrate ngayon ng birthday niya. Ang pinadala ko sa abogado and sabi ng abogado, there is a system doon sa loob na ina-upload yan sa laptop ng detainee at nakikita niya doon ang mga letters, ang mga photos, ang mga videos na pinapadala ng mga family members and I think allowed din ang mga ganun, mga footage ng supporters. Yeah. May message po ba siya sa government sa ginawa sa kanyang illegal kidnapping? Wala. Ma'am, he never mentions the administration. But up to the last minute, he always said and he told So everyone, that para the organize military po tayo, will yung mga taong nandiyan, please, proceed po tayo sa Sasabi. loob. Para hindi po tayo magulo. Are you aware po na yung mga supporters ninyo ay ginigipit ng Congress at gustong ikulong? Yes, ma'am. Opo. Actually, may nagpadala sa akin no, na retired PNP personnel. Sabi niya sa akin na on the days leading to the campaign, papahirapan talaga ang mga tao na tumutulong sa inyo. Kaya sabi niya, sabihan mo yung mga kaibigan ninyo at mga supporters ninyo na kung ano man yung mga kailangan nila i-comply sa mga government offices, BIR, Bureau of Customs, DFA, lahat ng mga merong negosyo na kailangan may compliance, ay i-comply nila because ang sabi ay papahirapan, kung hindi man papahirapan ay isasara talaga Ang mga talagang negosyo. business. Pero right now po yung mga vloggers or content creators talaga na sumusuporta sa inyo ay talagang tina-target sila. Yes, ma'am. Isa din yan na sa ginagawa no, sa mga kaibigan, mga supporters at mga kababayan natin. Ang nakita ko lang dyan, ma'am, noong sinimulan yung hearing, no, about vloggers at kung ano ang limitations ng isang tao sa freedom of speech niya, ay ang dami pong vloggers na lumabas, na naglabas ng hindi talaga totoo na bagay sa akin. Yeah. Katulad noong basketball player. Yes. Daming vloggers na naglabas ng paninira at walang basihan, walang ebidensya at hindi totoo na nakakasira ng pangalan ko. Yeah. Pero bakit wala Sila doon. sa hearing? Yeah. So bakit ang mga pinapatawag ay mga vloggers na sumusuporta sa opisina ko, sa akin, as Vice President, wala man lang kahit isang vlogger na tinawag para pasagutin kung bakit mo binastos yung pagkatao. Yeah. VP Sara, panghuli na lang kasi isa ako sa mga tina-target no, ng Marcos administration at sinasabi nila na ako ay fake news. Gusto ko lang po bigyan ng diin sa inyo, samantahan ko na yung pagkakataon. Isa sa in-expose ko yung pag-kidnap sa 2 minor age ng isang kababayan natin. Nandito siya ngayon, si Mishina Makapinig. Gusto ko lang sabihin sa harap ng mga tao kasama ng mga media na hindi po fake news yon dahil yung biktima mismo ay nandito. At na-interview na rin po natin na isa siya bago ang Pangulong Duterte actually na kidnap, yun yung nakikita naman ng tao, ay siya muna, yung 2 minor de edad niya. And I hope yung ating mga kaibigan sa media ay sana naman pag-usapan yung ganun kasi issue yan ng Pilipino, ang kidnapping. Totoo yan, ma'am. Yeah. It is actually an item inside the armed forces of the Philippines. Yes, It is there is a record inside true. the AFP. But somehow, nobody seems to exact accountability and transparency
for what happened Mhm. to the children and to that kidnapping of minors in Turkey, which was led by officials inside the Philippine government. Yes.